Sa puntong ito, atin pong kausapin si Jeneline Badoria, ang ina ni Joyen C. Separa, isa sa tatlong nasawing estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Jenny. Magandang gabi po, ma'am. Kami po ay nakikiramay sa inyong pamilya sa kalunos-lunos na sinapit ng inyong anak na si Joyen C. Maaari niyo po ba ibahagi sa amin, paano po ninyo nalaman na mayroong nangyari kay Yasi, yung kanya, yung kanyang palayaw? Paano po ninyo nalaman? Paano nakarating sa inyo ang balita? Ma'am Jenny. Sa pamamagitan po sa aking isang anak, yung panganay ko po, siya yung nagsabi sa akin, pinakita niya yung na-receive niyang picture, nandoon na yung nakahandusay na batang babae at saka yung nakaano na lalaki, nakita ko po. Pero hindi naman yung anak ko, pero takot na po ako, hindi ko na po alam yung naramdaman ko, agad po akong pumunta sa eskwelahan na yun. Siya yung matapang na estudyanteng kumuha ng viral video na nagpakita sa sinapit ng kanyang mga kapwa-estudyante sa loob mismo ng kanilang silid-aralan. Ma'am Jenny, nung ano po ang tumakbo sa isip nyo nung nailaman ninyo, makita ninyo yung video kinuhanan ni Yasi? Jenny. Honestly, hindi ko po alam, ma'am, na si Yasi po talaga yung nagkuha ng video kasi hindi ko alam yung cellphone niya, hindi pa sa amin yung cellphone. Hindi ko alam kung siya ba talaga yung nag-video na yon, yung panahon na yon. Ma'am Jenny, kailan yung huling nakausap ang inyong anak na si Yasi? Bago nangyari yung trahedyang yan, kailan po ang huli ninyong pagkikita sa isa't isa? Yung umaga ng Lunes po, bago po siya pumasok sa eskwelahan. As usual lang po, everyday namin na gawain, araw-araw. Yun lang po ang aming mga ginagawa, aming pinag-usapan. Tungkol po sa pupunta na po siya sa paaralan ng maaga. Ginising ko po siya ng maaga para hindi po siya malate. Yun lang po, araw-araw po yung ginagawa namin. Parang wala naman pong Walang pagbabago. Pero Jenny, walang pagbabago po. Hindi, walang umano sa'yo, walang yung ninervyos ka, o parang yung puso mo, parang, wala kang pag-alala, walang ganon, o parang meron kang naisip na, Mayroon nga. May naramdaman na ako yung umaga na yun. Ano yun? Mayroon na po yung ng 7 o'clock in the AM. Parang mabigat na yung pakiramdam ko, hindi ko alam. Parang pagod na po ako. Parang mabigat yung paglalakad ko, ganun. Yun po yung nararamdaman ko. Pero hindi ko alam. Siguro, yun na pala yun. May mangyayari na pala ng anak ko. Oo nga. Hindi, ngayon na nakakapag-isip-isip ka na doon sa mga pangyayari, meron naman ba siyang pinaramdam sa'yo na merong hindi magandang mangyayari? Meron ba siyang nasabi? Meron ba siyang ginawa? Meron? Naging mas malambing ba siya sa iyo? Meron ba siyang paghingi ng tawad? O kaya masyado siyang makwento? Meron bang ganon, Jenny? Parang pahiwatig. Meron? Wala naman po. Wala po. Wala pong ganon. Wala po. So ikaw lang basta sa sarili mo? Ninervyos ka, parang ganon. Ordinary lang po ng mga pangyayari araw-araw po. Alam mo, mga kaeskwela niya, ng iyong anak, yung bumaril sa kanya, paano mo gustong mapanagot yung mga suspect? Pareho pang mga menor de edad yun Hindi ba, Jenny? Gusto ko po silang makulong kahit minor de edad pa po, pero sanay na yung gumamit ng baril So gusto ko pong makulong yun. Sa karapat-dapat na parusa para sa kanila, kahit minor de edad po sila. Kung kaharap natin yun lang po ang gusto ko. Jenny, kung kaharap natin yung dalawa ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanila?
Kung kaharap natin yung dalawang suspect, ano ang gusto mong maparating sa kanila? Kung sana kung kaharap ko sila, sabihin kong, huwag niyong patayin yung anak ko. Bakit niyo pinatay? Pero patay na yun eh. So dapat kayong makulong. Maka-experience din kayo ng karapat-dapat na parusa sa inyo. Yun po ang gusto kong sabihin sa kanila po. Ginang Jeneline Badoria, maraming salamat po at muli po ang aming taus-pusong pakikiramay sa inyong pamilya. Salamat po. Salamat po.